Hallelujah. Hinga muna ng malalim. Praise God. Nakahinga ng malalim. Amen. God is good God is good. all the time. And all the time. God is good. Hallelujah. So, purihin ang Panginoon. Maraming salamat po sa inyo at nandito na po tayo. At nagkakasama-sama, nagkakatipon-tipon sa isang layunin na maitaas ang ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi nga sa kanyang salita, 2 o 3 nagkatipon, nandun po ang ating Panginoon. Naniniwala po ba kayo na nandito ang Panginoon? Amen? Amen. Hallelujah! Glory to God. So, yung ano natin yung So, kakilala po ako sa inyo. Ako po ang sa mga bago dito, no? Yung Brother Rels sa sister wife to be, ha? Okay? Kay brother, no? Ako po si Kuya Edin nyo. Pwede nyo po kung tawagin Kuya, no? Pwedeng tatay. 55 years old na po. At meron na po mga apo. So, kaya pwede nyo po kung tawagin, pwede rin lolo. Pwede rin lolo kasi may mga apo na ako eh, no? So, oh, pwedeng tatay. Pili na lang po kayo, no? So, ito po, ako po ang inyong Tatay Eli, Lolo Eli. Ayan. At siya na naman gagamitin, no? At ang ating pong topic ay, ayan, no? Faith and trust and God. Yan po yung monthly topic natin, no? So, bago po tayo mag-start, pakita mo nga muna yung ating Zoom liner dyan. Ito ko lang makasiguro kung nandyan yung family ko. Ayan. Ayan. Basta sa screen. Okay, so, Labas kami sa screen, babe. samahan niyo muna po ako sa maikling panalangin. Hallelujah. Muli, Panginoon, maraming salamat sa mga oras na ito. Salamat sa araw na ito na inyong pinagkaloob, Panginoon. Lord, naniniwala ako, Panginoon, na ikaw ang magliliwanag. Banal na Espiritu mo ang makikita, Panginoon, sa aking harapan, Panginoon. Itago mula ako sa iyong likuran, Panginoon. Wala po akong sapat na pinag-aralan. Wala po akong degree na tinapos, Panginoon. Maaari pong may pagkakamali ako sa mga pananalita ng grammar, Panginoon. Lord, ikaw, Panginoon, na magpaliwanag sa aking mga kapatid, Panginoon. Ipadama mo sa kanila ang iyong pag-ibig. Ituro mo sa kanila, Panginoon, ang tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Gabayan mo ako ng Banal na Espiritu, Panginoon. Nawa ang Banal na Espiritu, Panginoon, ang makita at magliwanag sa bawat puso ng aking mga kapatid at makita, Panginoon, ang pag-ibig at pagkakaisa at ang pusong mapangunawa. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak at Pakikisa ng Banal na Espiritu. Amen. So, ayan po yung ating topic, no? Faith and trust and God. Bakit parang kinakabahan ako? Huminga na ako ng malalim. Hindi kinakabahan, hinihingal. Hinihingal, hindi kinakabahan. Hinihingal. Hindi na talaga pagplansyado. Ay, kuya, akin yan. Okay. Sabi dito, sabi diyan mga kapatid, no? Ano ba ibig sabihin ng pananampalataya, no? Ano ba ibig sabihin ng pananampalataya at pagtiwala sa Diyos? Ang sabi diyan mga kapatid, no? Ang pananampalataya ay ang kumpiyansang paniniwala sa pag-iral ng Diyos. Amen? At sa pangako nito, kahit hindi nakikita, ang tiwala ay nagtutulak sa paniniwalang iyon ng mas malalim. Ng mas malalim. Ito ay ang aktibo at kusang pagpili na isuko sa Diyos ang isip at puso upang Diyos ang magkontrol
nito. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Kapag daw po tayo may paniniwala, pananampalataya, amen? At meron tayong pagtitiwala sa Diyos, at yan po ay nasa puso at isip natin, Diyos po ang magkukontrol sa atin. Amen? Amen. Glory to God. Palapakan po natin ang Panginoon. Next. Kasi yung... Ano lang daw? Ha? Next ka na lang. Sabihin mo daw next. Nasa yung ano natin? Next na lang daw pa sa password. Next. Okay, next. Ayun pala. Ito pala. Walang battery? Masalanan ni Kuya Rudy. O yun, meron naman pala. Ayan yung title natin, no? Ito na nga. Ayan yung title ng mensahe. Sabi dyan, The Great Faith in God and Fruits. Amen? Ano ba sa Tagalog yan? Sabi dito? Dakila. Ang dakilang pananampalataya at ang dakilang pananampalataya sa Panginoon at ang mga Bunga. bunga nito. Amen. Ang dakilang pananampalataya pala sa Panginoon, mayroong bunga. Naniniwala po kayo doon? Amen. May bunga po yun. Amen? At yan po ay tatalakayin natin, no? Sa ating scripture, sabi po dyan, ayan, scripture natin, sabi dyan, no? Ayan. Philippians chapter 1, verse 11. Sabi po dyan, na mga puspos nga, nangapuspos ng bunga ng kabanalan na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Amen? Ayan. Mga puspos daw tayo ng bunga ng kabanalan. Ano ba yung bunga ng kabanalan? Ayan, tatalakayin natin yan mamaya, no? Na ito'y sa pamamagitan ni Jesucristo. Ayan, sa pamamagitan daw ni Jesucristo, yung bunga ng kabanalan. Kailangan daw mapuspos tayo nun. Amen? Sa ikaluluwalhati at ikapupuri ng Diyos. Amen? Amen. Oh, next. Ayan. Ito yung objective natin. Ayan. Sabi po dyan sa ating objective, Psalm chapter 1 verse 3, no? Ayan. Sabi dyan, at siya'y nagiging parang punong kahoy na itinatanim sa siping ng agos ng tubig. Yan. Na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan. Ang kaniyang dahon na may hindi nalalanta at anumang kaniyang gawin ay giginhawa. Amen? Yan. Nagiging punong kahoy daw tayo. Ang ating pananampalataya, nagiging punong kahoy. Amen? Lumalago. Amen? Nagbubunga. Amen? At hindi nalalanta. Amen? Amen. Yan. Sabi po dito, sa ating objective, may ginawa akong note dito. Sabi dito, ang pagpasok sa pintuan ng tagumpay sa ating paggising ay ang unahin ang Panginoong Hesus at magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Amen? Magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Sabi pa dito, sa verse na ito ay tinuturuan tayo sa verse na ito ay tinuturuan na kapag nanampalataya tayo sa Diyos, na kaakibat ang tiwala mula sa puso at isip natin para sa Diyos, makakamit po natin ang dakilang pananampalataya at ang mga bunga nito sa ating buhay. Amen? So, tinuturuan tayo mga kapatid ng verse na ito
na tayo ay nakapag tayo ay nanampalataya sa Diyos, na may kaakibat na pagtitiwala mula sa puso at isip natin para sa Diyos, makakamit po natin ang dakilang pananampalataya at ang bunga nito. Amen? Yan po yung ating objective o yung ating layunin ng ating mensahe. Amen po? Tahimik lahat po. Amen. So, introduction tayo. Ayan. Ang ating introduction, ito po. Ayan. Sa aklat ng Lucas, chapter 8, verse 41, 56, verse 41 hanggang 56. The miracle of Jesus. Sino po nakakaalala ng miracle na yan? Miracle ng kay Jairus saka doon sa babaeng dinudugo. Amen? So bago tayo mag-umpisa doon sa kwento, no? Sabi dito, ang kaligtasan ay may dagliang epekto sa buhay. Sabi na po ng ating introduction, no? Ang kaligtasan ay may dagliang epekto sa buhay ng isang tao. Sapagkat ang bagay na ito ay tinanggap sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaagad na matatanggap at mararanasan ang bunga nito sa ating buhay. Amen? May dagliang epekto raw pala sa buhay ng isang tao ang ating kaligtasan kung tayo ay mananampalataya at magtitiwala sa Diyos. Bakit ko po nasabi yan? Bakit po yan yung ating introduction? Tingnan po natin ang kwento ng chapter 8, verse 41 hanggang 56. Yan po ay kwento patungkol kay Jairus. No? Sino nakakilala kay Jairus? Kilala niyo ba si Jairus? Sa Biblia. Sa Biblia, kilala niyo si Jairus. Hindi ko siya kilala personal. Sino ang nakakilala dyan kay Jairus? Yan. So sa aklat ng Biblia, no, sa aklat ng Lucas, dito mga kapatid, kung ating babasahin ang aklat ng Lucas chapter 8 verse 1 hanggang 56, doon po makikita natin ang pangangaral ng ating Panginoong Hesus at pagpapakita ng kanyang miracle, no? Nung siya ay nangaral doon sa Capernaum, no? Nung siya ay pumunta doon, tumawid siya sa kabilang ibayo. Nung siya ay tumawid sa kabilang ibayo, nagpagaling siya ng may mga sakit. Tapos sinasapian ng mga demonyo, di ba? Kung babasahin natin, tuloy-tuloy yun, no? At habang nagpapatuloy siya sa pangangaral at pagpapagaling at pagpapakita ng miracle, ay sinalubong siya ni Jairus, no? Sa verse 41, no? Si Jairus po ay isang leader saan? Leader na? Sino nakakalam? Leader po siya sa sinagoga, no? Okay, siya yung leader doon sa sinagoga, no? Sinalubong niya si Jesus Christ. Bakit? Bakit niya sinalubong, no? Bakit niya sinalubong si Jesus Christ sa pagpapatuloy? Sinalubong niya dahil ang kanyang anak ay mayroong karamdaman at naghihingalo at mamamatay na, no? Kaya ang ginawa nito ni Jairus, nung nalaman niya, nagdadaan doon ang ating Panginoong Hesus, sinalubong po niya, no? At pagsalubong niya, nagpatira pa siya, nanalangin, humiling sa Panginoon. Ang sabi niya, Panginoon, Guro, may malubhang karamdaman ng aking anak. Hinihingi ko pong pagalingin mo siya, no? Ngunit habang kausap nito ni Jairus, ang Panginoon, sa dami ng mga tao doon, sinisiksik ang Panginoon, no? Sa pagpapatuloy ng kwento.
Tingnan niyo po, buksan niyo po yung Bible niyo, no? No? Pagdating doon sa 42, 43, no, sinisiksik ang Panginoon. No? At meron dong isang babae na 12 years nang dinudugo. No? 12 years nang dinudugo. Naubos na po ang kanyang mga kayamanan. No? Kanyang ari-arian. Marami na po siyang pinuntahang mga manggagamot, mga espesyalista. No? Hinihingal ako. Thank you. Thank you, kapatid. So, itong babae na ito, mga kapatid, no? Kailangan ko na naman talagang mag-reduce. Tumataba na naman talaga. Wala na namang control. So, itong babae na ito, mga kapatid, marami na po siyang pinuntahang mga manggagamot. Marami na po. Lahat ng kanyang ari-arian naubos na. Hindi po siya gumagaling. 12 years na po siyang may sakit at dinudugo. At alam naman po natin nung time na yon, nung panahon ng mga Hudyo, ang dinudugo ay ang pinakamaruming tao sa kasaysayan. Amen? Once na mahawakan mo siya o kaya naman yung kanyang inupuan ay inupuan mo, hanggang lumubog ang araw, ituturing kang pinakamarumi. Ganoon nung panahon na yun. Kaya ang babaeng ito na dinudugo, mga kapatid, nagtiis siya, nagsikap, gumapang. Sa dami ng tao, gumapang siya. Sabi niya, maabot ko lang ang laylayan ng Panginoon, gagaling ako. Ganun ang pananampalataya niya, mga kapatid. At sa kanyang pagsisikap, mga kapatid, kanyang paggapang, sa kanyang pagtitiis, naabot niya ang laylayan ng Panginoon. At doon, mga kapatid, sa pagpatuloy, daglian siyang gumaling. Amen? Daglian siyang gumaling. Dahil sa kanyang pagsisikap. Di ba? Dahil sa kanyang pagtitiis, kahit laylayan lang ng damit ng Panginoon, mahawakan niya. Dahil alam niya na hindi siya pwedeng lumapit, hindi siya pwedeng sumalubong dahil siya ay itinuturing na marumi. Amen? Pero nung siya ay gumaling, naramdaman ng Panginoon, mga kapatid, na may kapangyarihang lumabas sa kanya. At anong sinabi ng Panginoon sa pagpapatuloy? Sinong humipo sa akin? Ayan. Bakit tinanong ng Panginoon yon? Sinong humipo sa akin? Bakit? Dahil ang gusto, mga kapatid ng Panginoon, ay upang maihayag ang pananampalataya ng babaeng dinurugo. Amen? Hindi niya itinanong yon upang pagalitan, sisihin ang babae. Kundi, tinanong niya yon upang maihayag ang pananampalataya ng babae. Amen? At anong sabi nung kanyang mga alagad? Panginoon, maraming tao dito. Bakit mo tinatanong kung sinong humipo sa'yo? Sinisiksik tayo ng maraming tao. At ang paglingon-lingon ng Panginoon, nakita niya yung babae. Alam niya, alam ng Panginoon. Alam niya. Pero gusto niyang maihayag ang pananampalataya nitong babae. Kaya niya hinanap. Kaya niya tinanong. At nung makita niya yung babae na gumaling, ay nangangatal sa takot. Umiiyak. Humihingi ng patawad sa Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon? Babae, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So mga kapatid, nakita natin sa pagpapatuloy, dumating ang tauhan nito ni Jairus. No? Okay, tapos na tayo sa eksena ng babae. Pupunta na ulit tayo dun kay Jairus. Parang nabaliwala siya, ano? Parang nawala siya doon sa kwento.
pero biglang bumalik ulit, no? Pero si Jairus, kung mapapansin natin, hindi siya nagreklamo, Panginoon, ako na yung nauna eh. Bakit siya pa yung inuna mong in-entertain? Di ba? Wala siyang reklamo, tahimik lang siya. At dumating yung kanyang tauhan. Ano pong sabi? Namatay na. Boss, amo, huwag niyo na pong abalahin ang Panginoon. Patay na po ang inyong anak. Pero ano sabi ng Panginoon? Nung marinig niyo yun? Huwag kayong matakot. Amen? Sabi ni Kuya Bong nung patutuo niya dun sa Pilipinas, huwag kayong matakot. Amen. Hindi patay ang bata, natutulog lang. Kita mo, kung gaano katindi ang kapangyarihan ng Panginoon, no? Natutulog lang. At doon pinuntaan ng Panginoon ang bahay ni Jairus. Pagdating niya doon, maraming tao, nag-iiyakan. Sinabi niya, huwag kayong mabahala, natutulog lang ang bata. Pero nung ginawa sa Panginoon, siya ay pinagtawanan. Kasi alam nila, patay na yung bata eh. Ba't mo sasabihin buhay yan? Pinagtatawanan siya. No? Ginawa ng Panginoon, pumasok siya, hinawakan yung kamay ng bata. At nung hinawakan niya yung kamay ng bata, sabi niya, bumangon ka. Bumangon ang bata. Nagsalita. Nabuhay. At sinabi ng Panginoon, bigyan niyo siya ng tubig at pakainin. So nasundan niyo yung kwento mga kapatid? Amen. Ano ang aral na matututunan natin dito? Yan ang ating pag-uusapan. Purihin ang Panginoon, palakpakan din natin ang Panginoon. Sabi dito mga kapatid, sa unang point natin, yan, unang point, yan. Oh, nasa dos na agad tayo. Yan. Yan. Yung una natin. Sabi dyan, how can be saved? Amen? How can be saved? Paano maliligtas ang tao? Paano tayo maliligtas? Amen? Sabi dun sa verse, ayan, narito lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo at siya ay isang pinuno ng sinagoga at siya ay nagpatira pa sa paanan ni Jesus at ipinamahik sa kanya na pumasok sa kanyang bahay sapagkat siya ay may isang buktong na anak na babae na may 12 taong gulang. At siya ay naghihingalo. Datapwat, samantalang siya ay lumalakad, ay siniksik siya sa karamihan. Pagdating sa 43, at isang babae na may 12 taon nang inaagasan na ginugol ang mga sa mga manggagamot ang lahat ng kanyang pagkabuhay. At sino may walang nakapagpagaling sa kanya ay lumapit sa kanyang likuran at hinipo ang lalayan niyang damit pagdakay na ampat ang kanyang agas. So, iyan po yung kwento kanina, no? So, bakit yan pong verse rin ang ginamit ko? Ano po ba yung matututunan natin dyan? Ano po ba? Sabi dito mga kapatid, sa note na ginawa ko, sabi dito, ang tao ay nilalang na malayo sa layunin ng kanyang Diyos. Sa halip na kaligtasan, ay kapahamakan ng kanyang hinarap. Sa halip na biyaya, ay inaanin niya ang sumpa. Sa halip na buhay na walang hanggan, ay ang pagkahiwalay sa Diyos. At ito ang ating makikita sa ating buhay at kapaligiran. Ang sanlibutan sa kabila ng napakaraming pagsulong sa siyensya at teknolohiya ay tuloy-tuloy sa isang tiyak na landas na pagkakasakit at kamatayan dahil sa ating mga kasalanan. Ang tanong, paano maliligtas ang tao? Amen? Yan.
Kung babalikan natin ang kwento mga kapatid, itong si Jairus at saka itong babaeng dinurugo, magkaiba po sila ng sitwasyon, di ba? Itong si Jairus, siya po ay leader ng sinagogue, at ito namang babae ay isang ordinaryong tao lang, no? Na may sakit. So magkaiba po sila ng sitwasyon. Sa buhay natin mga kapatid, magkakaiba din po tayo ng sitwasyon. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Amen? Amen po? Amen. Amen. Di ba? Maaring ang isa sa inyo ay dumaranas ng napakatinding problema, no? Sa buhay, nakatulad nitong babaeng dinurugo. Amen? Maaring ang isa naman sa inyo ay dumaranas ng pinansyal. Amen? Maaring ang isa sa inyo ay dumaranas din ng pagkakagulo-gulo ng kanilang pamilya o hindi pagkakaunawaan. Amen? Magkakaiba po ng sitwasyon. Ang tanong dito, paano maliligtas ang tao? Kung mapapansin po natin sa kwento, nagpareha silang nagsumikap na makausap at humingi sa Panginoon. Amen? So yan din po ang kailangan ng tao sa ngayon. Amen? Sa pag-iral ng mga siyensya, ng teknolohiya, amen, ng internet, no? Marami ang mga taong nagkakasala ngayon. Di ba? Pagbukas nyo pa lang ng internet, balita, makikita nyo na, di ba? Kaguluhan, patayan, estudyante, binabaril yung kapwa estudyante. Di ba? Kasi po bakit? Wala po silang pagkakilala sa Panginoon. Amen? Amen. Hindi po sila nagsikap na katulad ng dalawang taong ito na nagsikap na humingi, na makalapit at makausap ang Panginoon. So kailangan po natin ang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Para maligtas ang tao, kailangan po natin ng matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Bakit po? Tanong, bakit uli? Dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nasa atin. Ano po sabi ng John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya is mampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? So yan ang kailangan ng tao. Pananampalataya. Katulad ng ginawa ng babae at ni Jairus. Pananampalataya. Amen? Amen. Pagtanggap sa Panginoon. Amen mga kapatid? Amen. Sapagkat ang sino man, ibig sabihin doon, ang sino man, may buhok ka man o wala, maputi ka man o maitim, kaliwa man ang isang paa mo, walang tinatangi ang Panginoon. Ang sabi doon, ang sino man. Amen? Amen. Yan ang kailangan ng tao. Amen? Sapagkat bakit? Good morning po. Morning. Good morning, sister. Okay. Bakit? Bakit mga kapatid? Ano pong sabi ng Acts 4:12? Ano pong sabi doon? Sapagkat walang ibang pangalan ang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating Ikakaligtas. ikaligtas. Amen? Yun po. Walang iba. Ang kailangan para maligtas ay ang pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus. Palapakan po natin dito. Okay, karagdagan. Pangalawa, si Jesus lamang ang daan. John 14:6. No?
Si Jesus lamang ang daan. Amen? Amen. Kita mo yung babae, kung titignan natin, marami siyang pinuntahan para gumaling. Di ba? Naubos ang kanyang ari-arian. Hindi siya gumaling. Pero sino yung naging daan? Si Jesus lamang. Di ba? Si Jesus lamang. Sabi doon sa John 14:6, sapagkat, ano sabi doon? Ako, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon doon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen? Jesus lamang ang daan. Wala tayong magagawa kahit saan tayo pumunta kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Amen. Acts 4:12, sapagkat may isang tagapagligtas. 1 Timothy 2:5 yun. 1 Timothy 2:5, sapagkat may isang tagapagligtas sa tao, ang taong si Jesu Kristo. Amen? Ang taong si Jesu Kristo lamang ang tagapagligtas. Kaya itong si Jairus at itong babaeng dinudugo, nagsikap sila na makausap, malapitan ang Panginoon. Humiling sa Panginoon dahil walang ibang kaligtasan kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Amen? Amen. Amen mga kapatid? Amen. Walang ibang pangalan. Amen? Walang ibang tagapamagitan. Amen? Kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Okay, pang-ano natin? Yung pangatlo natin. Ano itong pangatlo natin, mga kapatid? Born again. Ayan. Para maligtas ang tao, kailangan nating manampalataya, magtiwala sa Diyos, at maborn again. Ano ba itong maborn again? Ano yung sinabi ni may nagtanong kay Jesus Christ, may babalik pa ba yung tao dun sa kanyang nanay? Sino yung nagtanong? Nicodemo. Si Nicodemo. Nagtanong siya, di ba? Ha? Ano sabi ng Panginoon? Ang isinilang sa laman ay sa laman. At ang isinilang sa Espiritu ay sa Espiritu. Amen? So, kailangan ng tao para maligtas ay isilang tayo sa Espiritu. Tayo ay maborn again. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay. Sabi dito, no, sa note, no? Karagdagan, sabi dito, ang Biblia ay gumagamit ng iba't ibang larawan ng kaligtasan. Dahil dito, may nag-iisip na iba't iba ang paraan ng Diyos. Subalit, ang tanging paraan ng kaligtasan ay ibinigay na ng Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus sa kanyang pagpako sa krus at kamatayan. Ang hinihingi lamang ng Diyos sa tao ay manampalataya, magtiwala sa Kanya at mamuhay ayon sa ginawa at ipinangaral ng Panginoon. At tiyak na makakamit natin ang dakilang pananampalataya, tiwala sa Diyos at ang mga bunga nito sa ating buhay. Amen? So naintindihan nyo na mga kapatid kung paano maliligtas ang tao? Nakuha nyo na mga kapatid? Sa pamamagitan lang ng Panginoong Hesus. Amen? Amen. Kung paano nagsikap si Jairus at ang babae, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sila ay gumaling. Ang kanilang mga kahilingan ay nagkaroon ng katuparan. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. So, next topic tayo. Okay, number 2. Ayan. The proof that we already have salvation. Ayan. Sabi diyan, ang mga patunay na taglay na natin ang kaligtasan. Ano po ba ito? Ano po ba yung mga patunay na taglay na natin ang kaligtasan? Amen? Sabi diyan sa verse natin, 46-48, okay?
Sabi niyan, datapwat, sinabi ni Jesus kay datapwat, sinabi ni Jesus, may humipo sa akin sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. At nang makita ang babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal at nagpatira pa sa harapan niya na kinaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya ay hinipo niya at kung papaanong gumaling siya. Kapagdaka at sinabi ng Panginoon sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. So tayong mga Kristiyano, mga kapatid, tayong mga nakakilala na sa Panginoon. Naniniwala po ba kayo na tayo ay dating may mga sakit din? Yes. Amen, di ba? Amen. Amen. Dating may mga sakit tayo. Di ba? Bakit na naman? Ano ba itong sakit na tinutukoy dito ng babae? Ito yung mga vices, mga kasalanan natin. Di ba? Sabi dito mga kapatid, gayon din naman, makikilala ang mga Kristiyano sa mga tiyak na palatandaan ng kaligtasan at mga bunga. Ayun, makikilala daw. No? So, ang taong ligtas daw at nakakilala na sa Panginoon at may matibay na pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon ay makikita ang kanilang mga bunga. Amen? Ano ba yung mga bunga? Ano ba itong mga bunga? Okay, number one. Number one. Hindi ko na po nailagay dyan. Ha? Verse lang po yung nilagay ko. Hindi ko na po nailagay itong aking mga ano ko na lang po sa inyo. Ipaliwanag ko na lang. No? Ano ba itong mga bunga? No? Kasi ang title natin, ang patunay na taglay na natin ang kaligtasan. So, ano po ba itong mga bunga at patunay na taglay na natin ang kaligtasan? Number one, pagkauhaw sa salita ng Diyos. Amen. Amen mga kapatid? Ayan. Sabi dito, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay hindi ninyo gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasa inyo ang gatas na walang daya, na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Amen? Amen. Sabi dito, dahil sa pagbabagong ganap sa Espiritu at puso ng tao, naghahanap ito ng kabusugan ang salita ng Diyos. Ito ang tunay na nangyayari sa ating napagaling na ng Panginoong Jesus. Amen? So nagkakaroon tayo ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Amen? Pangalawa, makadiyos na gawa at salita. Amen? Sabi dito sa Luke chapter 6 verse 45, ang mabuting tao ay kumikilala ng kagalingan sa mabuting kayamanan ang kanyang puso at ang masamang tao ay kumukuha ng kasamaan sa masamang kayamanan sapagkat sa kasaganaan ng puso nagsasalita ang kaniyang bibig. Amen? So, sa pamamagitan ng gawa at salita mga kapatid, ay taglay na natin po ang bunga ng ating kaligtasan. Sapagkat bakit po? Kung ano po yung lumalabas sa ating bibig, siya rin po ang ating ginagawa. Amen? Amen po? Amen. So, ang tao na may pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos ay kumikilos ng naayon sa nais ng Diyos. Ang unang binago ng Diyos sa mga pinagaling at naligtas na ay ang kaniyang puso, dahil sa puso nagmumula ang salita at ang mga gawa. Okay? Pangatlo,
may taglay na pag-ibig. Amen? Sabi dito, hindi ko na po, ang verse natin, chapter 4 ng 1 John, chapter 4, verse 7-8. No? Basahin nyo na lang po at kulang na yata tayo sa oras. No? Para mapabilis. Okay, may taglay tayong pag-ibig. Amen? Yan yung mga binago na. May taglay na pag-ibig. Kasi ang Kristiyano po ay sadyang may pag-ibig sa kapwa. Matulungin. Amen? Walang Kristiyanong nag-iisa. Amen? Okay. Sunod, pakikisama sa kapwa Kristiyano. Yan. Yan. Tayo po ay lagi hinahanap natin ang kabahagi ng ating katawan bilang isang Kristiyano. Kailangan nagsasama-sama po tayo. Amen? Yung pangatlo natin. Ayaw na. Pangatlo, bro. Ayaw na ito kumana. Ayan. Faith and trusting in God. What is the result? Ano daw yung naging resulta ng pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos? Number 1. Ano yung resulta? John 14:6. Anong sabi po dito? 2 Corinthians 5:17. Anong sabi dito? Ang sabi po doon? Sapagkat ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, siya ay isang bago ng nilalang. Amen? Wala na yung dati, siya ay bago na. Amen? Yan yung resulta ng ating pananampalataya. Amen? Bagong relasyon sa Diyos. John 1:12. Amen? Ang taong, sabi dito, ang taong dating patay sa pananampalataya ay binuhay na ng Panginoon. Siya ay pinagkalooban na maging anak ng Diyos. Amen? Tayo po ay binigyan na pinagkalooban ng maging anak ng Diyos. Bagong kapangyarihan. Amen? Tayo, naniniwala po ba kayo na kapag kayo ay patuloy na nananampalataya at nagtitiwala sa Diyos, meron po kayong kapangyarihan. Amen? Pwede kayong magpalayas ng mga demonyo. Amen? Sa pamamagitan lang ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen? Ako nararanasan ko po yan. Minsan ako lang mag-isa ako sa kwarto ko. Minsan nananaginip ako ng di maganda. Pero ang pupasok sa isip ko, in Jesus name, Jesus name. Tapos nawawala po yan. Amen? So, yan po yung mga tinatawag natin na resulta ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Amen? Next. Last. Ayan. But, bro, conclusion na. Conclusion. Ayan. Sabi dyan, magtiwala sa Diyos, huwag matakot. No? Katulad nung binanggit kanina, nung narinig ni Jesus Christ na patay na daw yung bata, no? Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Buhay pa ang bata. Bakit po yun yung ginamit kong conclusion? Bakit po? Bakit po? Kasi po, kaya po yan ang ginamit kong conclusion, mga kapatid. Kayo po ba, okay na ba sa inyo na kayo lang ang ligtas? Okay lang po ba na kayo lang ang binago ng Panginoon? Okay lang po ba sa inyo na kayo lang ang may tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos? Amen? So kaya po yan ang ginamit ko. Kailangan po natin i-share ang Ebanghelyo ng Diyos. Amen, mga kapatid? Huwag tayong matakot. Amen? Kung nakikita mo na parang ang suplada ng kasama mo sa trabaho, amen? Sharean mo siya. Magiging mabait yan. Eh? Kung nakikita mo na ang asawa mo hindi pa mananampalataya na parang laging galit, sharean mo yan. Huwag kang matakot. Babait siya. Babait yan. Hindi ka na Amen? maglalabahin. Pag-lunch ka na lang. Hindi ka na Lunch ka na lang. Hindi ka na mag-minti kasi. So, bilang pangwakas mga kapatid, tayong mga naligtas na katulad ni Jairus, ng anak ni Jairus, at nung babaeng dinudugo, mga kapatid, huwag tayong matakot na i-share ang Ebanghelyo ng Diyos. Amen? Amen. Yun lamang po at maraming salamat sa inyo. Glory to God.
Hallelujah. Muli, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa itinuro mo sa araw na ito, Panginoon. Lord, narito po kami sa iyong harapan, Panginoon. Narito po kami, Panginoon. Bingi po kami ng kalakasan ng aming pananampalataya para sa iyo, Panginoon. Kaya kami patuloy na naandito, umaatin, upang patuloy na mamunga, lumago, at hindi malanta ang aming mga buhay, Panginoon. Lord, gamitin mo kami, Panginoon. Tanggalin mo ang takot sa aming puso, Panginoon, na i-share ang ebanghelyo mo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga kasama sa trabaho. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga kamag-anak na hanggang ngayon may sakit. Hindi gumagaling dahil wala pa silang pagkakilala sa iyong Panginoon. Hallelujah. Kami, Panginoon, ang gamitin mo. Gamitin mo kaming lahat. Hindi lang sa aming mahal sa buhay. Maging kasama namin sa trabaho. Maging mga kaibigan namin. Lord, tanggalin mo ang takot sa aming puso. Patibayin mo kami, Panginoon. Palakasin mo kami, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon, lumago. Lumago ang pananampalataya namin sa iyo. At lumago din ang iglesia nito. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak, at pag-isa ng Banal na Espiritu. Amen.